Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Jenny May Dolor, mula sa Eastern Police District NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagkaloob ng tulong at mga kagamitang pang-eskwela ang Cavite Police Provincial Office sa mga mag-aaral sa bayan ng Kawit bilang bahagi ng kanilang programang pangkomunidad na naglalayong suportahan ang edukasyon ng kabataan. Ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Dores Caisip. Kita ng Cavite PNP ang malasakit nito sa komunidad matapos magsagawa ng outreach activity para sa mga mag-aaral ng Aguinaldo Elementary School sa Barangay Tabon 2, Kawit, Cavite. Sa pagtutulungan ng Cavite PPO, Kawit Municipal Police Station at Katimugang Masonic Lodge 509 na mahagi ng mga school supplies, paing at tumbler sa mga estudyante bilang suporta sa kanilang pag-aaral at paghahanda sa kanilang araw-araw na pagpasok sa paaralan. Layunin ng programa na makatulong sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing kagamitang pang-eskwela at sabay na palakasin ang ugnayan ng kapulisan at komunidad. Naging daan din ang aktibidad upang maipadama sa mga mag-aaral na may institusyon at organisasyong handang umalalay sa kanilang pag-abot ng mga pangarap. Sa tulong ng mga katuwang na organisasyon at stakeholders, matagumpay na naisakatuparan ang mga programang naghatid hindi lamang ng mga material na tulong, kundi maging ng inspirasyon at pag-asa sa mga batang benepisyaryo. Patuloy na pinalalakas ng Cavite PNP ang mga programang naglalapit sa kapulisan at komunidad. Bilang bahagi ng layunin nitong maitaguyod ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning pulis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas sa kapagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Caisip. Agad nagpatupad ng mga kaukulang hakbang ang Davao City Police Office upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga Davaoenyo matapos maramdaman sa lungsod ang malakas na lindol na nagmula sa karagatan ng Sarangani. Ibabalita yan ni Patrolwoman Rezale Umalay. Agad na nagpatupad ng mga emergency response protocol at nagsagawa ng safety at security assessment ang Davao City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Peter Madria, City Director, matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim, Sarangani at naramdaman sa buong Davao Region nitong Hunyo 8 taong kasalukuyan. Kasunod ng insidente, inatasan ni Police Colonel Madria ang lahat ng unit at tauhan ng DCPO na makipag-ugnayan ng mabuti sa mga miyembro ng Safety and Security Cluster upang matiyak ang mabilis na pagsasagawa ng rescue, relief at security operations sa mga apektadong lugar. Hinimok din ng DCPO ang publiko na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang assessment, rescue at recovery operations. Nananawagan din ito sa mga Davaoenyo
na magkaisa at magtulungan upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad mula sa epekto ng kalamidad, alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 13.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-illegal drugs operation sa lalawigan na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng 2 drug suspect. Yan ang balita ni Police Corporal Joel Subsuban. Dalawang lalaking kabilang umano sa mga high-value individual matapos maaresto sa ikinasang bypass operation sa PNP Drug Enforcement Group SOU Region 10 sa Purok Santana, Barangay Kabantian, Magsaysay, Misamis Oriental nitong Hulyo City 2026. Kinilala ang mga sospek na sina alias Kulot, 37 anyos, driver at residente sa Osamis City, at Joseph, 38 anyos, residente sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Pinungunahan ng PNP DIG SOU Unit 10 ang operasyon na katuwang ang PDEA Region 10 Regional Special Enforcement Team ALPA, Provincial Intelligence Unit ng Misamis Oriental, Magsaysay Municipal Police Station, 10 First Maneuvering Company ng Army of Region 10, PDEU ng Misamis Occidental, RID at IMIG Mindanao Field Unit Region 10. Sa operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit 2 kilo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na umaabot sa 13.6 million pesos. Na-recover din ang bypass money, isang sasakyan, mga cellphone at iba pang personal na gamit na pinaniwalaang may kaugnayan sa paggamit at distribusyon sa illegal na droga. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng PNP DIG SOU 10 ang mga sospeka habang inihanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila. Isa sa ilalim naman sa laboratory examination ang mga nakuhang hinihinalang illegal na droga. Patuloy naman ang pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 10 na pinamunuan ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, katuwang ang iba't ibang unit ng PNP laban sa illegal na droga bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad ng Hilagang Mindanao. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. Arestado ang isang hinihinalang drug personality sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Carcar City na nagresulta sa pagkakakumpiska ng tinatayang 343,000 pesos na halaga ng hinihinalang illegal na droga at isang baril. Ibabalita yan ni Patrolwoman Flora May Asares. Estado ng Drug Enforcement Unit ng Carcar City Police Station ang isang drug personality sa isinagawang bypass operation sa Sitio Banyo, Barangay Kalidngan, Carcar City, Cebu noong Hunyo 5 ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Judith B. Besas, officer in charge ng Carcar City Police Station, ang suspect na si alias Rafi, 37 anyos, na residente ng naturang lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 11 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 50.55 gramo at may standard drug price na 343,740 pesos. Bukod dito, nasamsam din ng isang 9mm revolver na walang serial number na may lamang bala. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Carcar City Police Station habang inihahanda ang kaukulang kaso sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinuri ng pamunuan ng Cebu Police Provincial Office ang matagumpay na operasyon bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya kontra illegal na droga at kriminalidad sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares.
Mahigit 400 kapulisan ang ipinakalat upang tumulong at umalalay sa seguridad at kaayusan kaugnay sa Balik Eskwela 2026 sa Naga City. Ibabalita yan ni Police Corporal Claro Mariano. Mahigit 400 na kapulisan nakaantabay sa 59 na paaralan para sa Balik Eskwela 2026 sa Naga City. Ngayong June 8, 2026 bilang bahagi ng paghahanda para sa pagbubukas ng klase ngayong Balik Eskwela 2026, naglatag ang Naga City Police Office ng 400 na kapulisan sa 59 na pampubliko at pribadong paaralan sa buong lungsod upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng mga mag-aaral, guro, magulang at iba pang mamamayan. Nakaantabay ang mga pulis sa mga Police Assistance Desk na inilagay sa mga pangunahing pasukan ng paaralan upang agarang makatugon sa anumang pangangailangan, insidente o katanungan ng publiko. Layunin ng inisyatibong ito na makapagbigay ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa unang araw ng pasukan. Bukod dito, nagtalaga rin ang Naga City Police Office ng karagdagang 200 na PNP personnel para sa mga mobile patrol, foot patrol at traffic management operations. Ang mga operasyong ito ay nakatuon sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng trapiko, pag-iwas sa krimen at agarang pagtugon sa anumang emergency na maaaring mangyari sa paligid ng mga paaralan, pangunahing lansangan at matataong lugar. Kasabay nito, pinaigting din ng Naga City Police Office ang koordinasyon sa mga school authorities, barangay official, first multipliers at iba pang partner agencies upang matiyak ang matagumpay at payapang pagbubukas ng klase sa lungsod. Ayon sa Naga City Police Office, ang deployment na ito ay bahagi ng kanilang patuloy na suporta sa programang Balik Eskwela 2026 at patunay ng kanilang pangako na pangalagaan ng kapakanan ng bawat mag-aaral at mamamayan sa pamagitan ng mas pinaigting na police visibility at public safety operations. Mula po sa Naga City Police Office, ako po si Police Corporal Carlo V. Mariano, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Mariano. Arestado ang 5 sospek na sangkot umano sa hazing matapos ang isinagawang operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Cavite. Yan ang ibabalita ni Police Corporal Doris Kaisip. Ang 5 individual na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 sa ikinasang operasyon ng Cavite Police Provincial Office sa General Trias City, Cavite. Isinagawa ang pag-aresto noong June 3 bilang bahagi ng Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation o SACLEO laban sa mga wanted person. Kinilala ang mga suspect sa kanilang mga alias na si Archie, John Lee, Dario at Kenneth. Naaresto ang mga ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 90 sa Dasmariñas City, Cavite at may rekomendasyong no bail ang mga kaso. Kaugnay ang kanilang pagkakaaresto sa isang insidente ng hazing na naganap noong Marso 1 taong kasalukuyan, na ikinasawi na isang 19 anyos na first-year college student mula sa Dasmariñas City, Cavite. Matapos ang masusing investigasyon at koordinasyon ng mga otoridad, natukoy ang mga pinaniniwalaang responsable at naisampa ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. Binigyang diin naman ni Police Colonel Ariel Red, Provincial Director ng Cavite PNP, na walang puwang ang hazing sa lipunan dahil sumisira ito ng buhay at kinabukasan ng mga kabataan. Aniya, patuloy na pananagutin ng batas ang sinumang masasangkot sa ganitong uri ng karahasan. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng General Trias Component Civil Station ang mga naarestang individual habang isinasailalim sa legal na proseso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning pulis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live streams at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr.,
at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Paalala sa mga motorista at pasahero, kaugnay sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, ipapatupad ang pansamantalang pagsasara ng ilang pangunahing kalsada sa Maynila simula 2 a.m. ng Hunyo 12, 2026. Pinapayuhan ang lahat ng motorista na planuhin ang kanilang biyahe ng maaga, gumamit ng mga alternatibong ruta at sundin ang mga traffic advisory at kautusan ng mga otoridad sa lugar upang maiwasan ang abala, maging mapagmatyag at makipagtulungan upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng pagdiriwang. Kaugnay ng naganap na lindol, pinapayuhan ang publiko na manatiling kalmado at maging alerto sa lahat ng oras. Sumunod sa mga opisyal na abiso at tagubilin ng mga otoridad, maging handa sa posibleng aftershock at agad na magtungo sa ligtas na lugar kung kinakailangan. Iwasang pumasok sa mga gusaling may nakikitang pinsala hanggat hindi pa ito nasusuri ng mga kinauukulan. Maghanda ng emergency kit at tiyaking may paraan ng komunikasyon sa inyong pamilya. Huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Tanging sa mga opisyal na ahensya kumuha ng mga update. Ang kaligtasan ng bawat isa ay nakasalalay sa pagiging maingat, handa at mapagmatyag. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya. Kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM. Ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ay inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Jenny Dolor ng Eastern Police District NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.